this is Iya, and it's been a while since I posted my YouTube video, and this is my life update right now. So, a lot of things happened in the past few months, and one of the major thing that happened is nag-shift ako ng course, guys. AIS na ako, may butang ay nagago. Kita mo yan, wait lang. Like, unexpected siya ng older self ko kasi like, bro, sobrang bobo mo na ba para mag-shift ka, ganun yung naisip ko sa sarili ko, but that's life, guys. Pag-uusap natin today is bakit ako nag-shift and anong gagawin ko? What's my plan B? Okay? So I made this video for a life update and also for my future self because I think kailangan ko siyang i-record or i-film kasi I believe na my future self will be successful soon and gusto ko siyang i-look back in case lang na, you know, bakit ba and paano ko nag-shift. Hindi ko lang alam kung nasabi ko sa ibang vlog ko na may bagsak akong subject, guys. Bumagsak ako sa Intermediate Accounting 2, IA 2, yun. Ewan ko lang maririnig nyo na ayos to kasi medyo mahina yung boses ko, wala akong mic. But yun, bumagsak ako doon. First time yun, nung second year ako. Tapos, medyo strict yung prof ko doon. Medyo na-pressure ako, ganun. And, meron akong 9 na score over 30. Like, isipin mo ba yun sa akin? Kung malalaman to ng mga kakilala ko, siguro hindi nila isipin na mangyayari yun sa akin. Pero kasi, parang ang dami kasing, pumasok sa utak ko nung second year ako. So, hindi ako okay that time. And, nawalan talaga ako ng pake sa mga ginagawa ko nung second year ako. But, ayun, simula nung nagkaroon ako ng bagsak, ayun, nawala na talaga ako ng gana buong sem. Pero mas malakataas pa yung grades ko nung mga subject na bagsak ako kaysa dun sa subject na hindi ako pinag-effortan ko. Nag-effort din ako sa IA to ko eh. Ang daming sabi ko sinasabi, pero yan, overall, bumagsak ako, then nagka 9 over 30 ako sa exam namin. Tapos yun, nahila niya lahat ng grade ko. Hindi ko siya mahabol. Kasi konting points na lang, pero hindi ko siya nahabol ng finals. Yun. Tapos, wait lang. Sinisipan ako. Back to the topic. Ayan. Nagplano ako mag-drop nung midterm kasi pasahan yun ng dropping form. And then, yung dating din namin, tapos yung prof ko, kinausap ko sila, sabi ko, ano bang gagawin ko? Ganyan. Should I drop this subject para hindi ako magkaroon ng stress? Pero kasi, they encourage me na wag mag-drop and then habulin ko na lang yung yung grades na kailangan ko. But, pagdating ng finals, guys, akala ko basado ako kasi yung final grade ko is 2.75. But, nung nakuha ko na yung final card namin, yung card talaga na mismong grades, nagulat ako, may 3 siya, hindi ko pala siya na-convert na 40% kasi kailangan pa pala siya i-times sa 40%, so hindi siya umabot. Yan. Tapos yan, in-overthink ko siya buong bakasyon kasi first sem namin hanggang December, so January hanggang finals namin, in-overthink ko yan. Pero, kala ko makakalusot ako. Sorry, na-allergy talaga. Akala ko makakalusot ako, pero no, hindi ako nakalusot. Bigla na lang, nag-chat yung
officer sa amin, sabi kailangan daw namin mag-shift yung mga magto-third year na may tres ganun, kailangan namin mag-shift. So, ayun. Doon na pumasok sa utak ko lahat. Kasi like, nung bakasyon, sabi ko, ay, kay Rian, baka malusot pa yan, ganun, ganyan. Kasi bago lang yung din, ganyan. Magiging bago yung din, baka maawa pa siya. No, yung din namin is yung prof ko na nagbagsak sa akin sa IA. Yun, ganun yung plan ni Lord. Bakit? So, ayun yung story. Bakit ako nag-shift? Kasi, di ba, sa BSA, bawal ang tres. Bawal ang tres sa BSA. Sa amin, sa school ko. So, kailangan ko mag-shift. Tapos, last week lang. Last week ko lang inasikas yung shifting form ko. And, yun. Sabi ko, shit, ito na yun. Hindi na ako nag-beg, hindi na ako nagmakaawa sa mga officer doon. Hindi na ako nagtanong kung pwede pa bang mag-stay kasi alam ko wala na akong magagawa. Okay? So yeah, in-accept ko na everything kahit masakit sa habit. Like, hindi ko kasi gusto yung techie stuff like IT, coding, like ganun. Hindi ko siya gusto and hindi ako interested doon. Kasi may subject kami nung second sem ng AIS. Pero hindi talaga ayoko siya. Hindi ako nag-enjoy. Nakakatulog ako. Ang boring niya for me. So, hindi ko alam kung paano ko siya masusurvive sa 2 taon. Pero 2 taon na lang Oo. Carry na yan. So, ang tanong natin is, what's your plan? For me, medyo na-disappoint kasi ako. Sabi ko, sa sarili ko. Kasi yun na yung plan ko eh. Siyempre, dapat accountancy tayo buong hanggang 4th year. Kasi mataas yung grades ko nung entrance exam, nung pre-LM hanggang senior high, mataas yung grades ko. Never ako bumagsak. Lagi ako nasa honor list. Top ako sa entrance exam. Mataas na yung grades ko sa score ko sa qualifying exam. Tapos yun, biglang ganun. Ayan. Hindi ko din naman siya ina-expect kasi hindi ako nakapag-aral lang. I mean, dapat expected ko na yun kasi hindi ako nakapag-aral ng ayos nung second year ako. Pero yun, what's my plan B? So, ngayon, parang ayoko pag gumawa ulit ng plan kasi parang ayoko lang ma-disappoint ulit. Pero, kasi, I'm the type of person na hindi ako mapapakali sa buhay. Feeling ko, magiging failure yung buhay ko kapag wala akong plan. Like, wala akong right path na pupuntahan. So, if hindi nag-workout yung dati kong plan, so dapat may bago akong plan sa buhay. So, ngayon, ang dalawa kong iniisip is, for now, go with the flow pa lang ako. Pero may plan B is, tapusin ko yung college ko ng BSAIS sa CCC and siguro mag-iipon ako para makapag-bridging program sa NU Laguna ulit. Kasi nung nag-research ako, parang NU Laguna lang yung merong offer na bridging program for accountancy. Yan ang alam ko kasi nasa 26k yung tuition doon. So, kailangan ko mag-ipon. Saan ako makakuha ng pera noon? Hindi naman ako pag-aaralin ng magulang ko, ulit. Siyempre, hindi na sila magre-risk nun. Hindi nga nila alam na bagsak ako eh. Kaya nag-film ako ng gabi. Ayan. So, ayun, mag-bridging out program ako. Tapos, siguro sa 3rd at 4th year ko, maghahakot ako ng certificates, guys, ng mga workshop, ganyan. Kasi, gusto ko maging freelance na accountant lang in the future. Siguro magka-corpo life ako, pero saglit lang. Kasi wala naman akong power sa work. Kailangan natin ng power sa work. Mahirap maghanap ng trabaho, Like, bakit ba mahirap maghanap ng trabaho? Lalo na hindi naman kilala yung school ko. Ayun. So, ayun yung plan B ko. Mag-bridging program ako and magte-take ulit ako ng accountancy. Tsaka ako
take ng license. Kapag hindi gumana yung planong yun, di wag na lang magtrabaho, wag na lang mag-aral. So yun, for the last part is may message for my future self. So yun, hindi lang para sa akin, pero sa mga ibang manonood or may kapareho akong pangyayari, ganun. Wag mo lang i-put lahat ng blame sa sarili mo kasi try to understand yourself din kasi baka dinedenay mo lang na na hindi ka pala okay, ganyan. Kaya hindi mo talaga masisisi yung sarili mo sa nangyari. Like in my case hindi talaga ako okay nung second year ako. Like, everything is so fucked up. Kaya nangyari yun. So, hindi ko sinisisi yung sarili ko sa nangyari kasi, nagko-cope up din ako sa ibang problem nung time na yun. Kaya, ayun. Hindi ko na para sisihin pa yung sarili ko na i-pressure pa yung sarili ko. So, yun. Think positive lang since ngayon AIS na ako. Siguro ang positive lang na mangyayari is mas may advantage siya sa career na gusto kong i-pursue in the future. And pagkakaroon ako ng double degree if ever. Tapos wala nang pressure kasi mas nakaka-pressure sa BSA. So parang mas nalas yung pressure ngayong sa AIS. Ang medyo lang is nakakaya kasi what if may kakilala ako tapos malaman nila yun, ganun. Siyempre, wala talaga mag-expect na ganun yung mangyayari. But yes, that's life. That is how fucked up my life is. Yun. Wala na akong masabi kasi ayun, wala na tayong magagawa Goodbye. Oo nga pala. Wala lang. Siguro itutuloy ko lang din kung ano yung sinimulan ko na hobby, like this vlogging and editing or what. Yan. Bye-bye. Wala naman kayo matututunan sa akin. It's me, myself, and I. Me versus myself and I. Bye.